Hello followers! Alam nyo ba kung anong lulutuin ko ngayon? Pakita ko muna sa inyo mga ingredients ha. Meron tayong bay leaves, meron tayong peppercorn, soy sauce, white vinegar, meron tayong garlic, egg, sugar, and water. So, alam na ninyo kung anong lulutuin ko. Nahulaan na ba ninyo? Okay. Guessing game. Alam na ninyo to. We are making adobo. Ito yung meat. This is chicken and pork. So, na-seared ko na tong chicken and pork. Alam nyo kung anong, kung bakit kailangan nating i-seared ang ating meat. Para nanunuot yung lasa ng ating meat. So, ang gagawin natin ngayon, alam na ninyo ito, pero I just wanted to share how I cook my adobo. So, first, of course, I need to turn on ang ating stove. Lalagyan natin siya ng vinegar. Lalagay ko ng vinegar. Isusunod natin ang soy sauce. So, there's the soy sauce. Lalagyan natin siya ng whole peppercorn. At of course, hindi mawawala ang ating bay leaves. Kasi ang bay leaves, pampabango yan. Pero, we also need to add some water. Kasi, alam niyo naman siguro po, no, I'm not sure kung gano'n din po ang ginagawa ninyo if you also add water on your adobo. Kasi ang purpose ko po dyan is hindi magiging too sour ang ating adobo since mayroon tayong vinegar. So, at this point, hindi ko siya hahaluin. I will just let the adobo sit sa ating inilagay na water, soy sauce, and vinegar. Kasi po, since may vinegar, palagay ko po, diba, ang kasabihan nga, kung merong vinegar ang ating niluluto, wag po muna nating hahaluin. So, ang gagawin po natin, tatakpan po muna natin siya, and let it sit for a few minutes hanggang siya po ay kumulo. Pero actually, yung mga meat po niya is medyo naluto ko na po kasi nga na-seared ko. Usually, pagka nagluluto po ako ng meat, sinis-seared ko muna siya para nanunuot ang lasa. At alam niyo po ba na healthy rin ang adobo kasi meron po yung tinatawag na compound na acetic acid kasi po dahil sa vinegar. So that means there is a probiotic bacteria sa vinegar which in turn po helps maintain a healthy digestion. So it promotes weight loss and blood circulation. At isa pa po ang pork and chicken has high amount of protein. At alam naman po siguro natin na ang meat is actually good for kids sa growing stage nila. At para naman po sa adults, to maintain good muscles mass at bone health. So, ayan po, kumukulo na ang ating adobo. Kumukulo na po siya. At
Few minutes pa po, hayaan natin siyang kumulo para manuot po yung lasa naman ng ating vinegar and yung soy sauce po. Pero actually ito po ay minarinade ko muna for a few hours with soy sauce and lemon. At nilagay ko po siya sa refrigerator para po medyo mas malasa yung ating meat. Alam niyo din po siguro no, na ang adobo is one of the most popular Filipino dishes. Pero kung kahit ano man ang pagluluto natin, kasi iba-iba po talaga ang pagluluto ng adobo eh. Yung iba po nilalagyan ng coconut milk. Yung iba po ginigisa muna sa onion, garlic, at saka po nilalagay nila yung meat at nilalagay po nila yung mga other ingredients. But no matter how it is made and how each dish is different from other versions, alam naman po natin is adobo will always have that signature taste. So ayan na po, kumukulo na po siya. Kumukulo na po ang ating adobo. At this point, ang gagawin ko po, since siguro sabi ninyo, bakit walang garlic? So ganito po ako magluto ng adobo. Yung po garlic, naka-fried na po siya. Bin-round ko na po yung garlic. So, ang gagawin ko po, ilalagay ko po siya sa ating adobo. Niluto ko na po yung garlic kanina. So, ayan po ang ating fried garlic. Isinama ko na po siya sa ating adobo. At ayan po, haluin ko para po siya pantay po ang distribution ng garlic sa ating meat. So, ayan, nilagay ko na po ang ating garlic. At halu-haluin lang po. Alam ko po kasi yung iba ang ginagawa, pag nagluto po sila ng adobo, sinasama na po nila yung garlic. So, sa akin po, iba po ang pagluluto ko. So, you know, like what I've said a while ago, we have different versions of cooking our adobo. So, ayan po siya. And I'm sure madali naman po siyang maluto kasi po niluto ko na nga yung meat niya. Na-seared na ang kanyang meat. So, I'm sure madali na po siyang maluto. And at the same time po, here's sugar. I always put a little bit of sugar para po ang ating adobo ay hindi naman masyadong sour. So, I'll just put a little bit of sugar po. And I will add it to the mixture of our adobo. Ayan po. So, I'm sure siguro po ngayon nagluluto na rin kayo. Or kung ano man ang ginagawa ninyo, kung ano man ang inyong lulutuin for this day. Sana po nag-enjoy din kayo sa pagluluto na katulad ko. Alam niyo po ba na pag every time na nagluluto ako, I'm always excited to cook for my family. So, ganun naman po naman parati, di po ba? We are always excited to cook for our family. And we always want to make sure that our family will always get the best. So, ayan po siya. Siguro po ang gagawin ko, I will cover this one for a few minutes. Just a few minutes. Simmer for a few minutes. And it should be ready. Siguro po mga about 5 or 10 minutes, it should be ready. At kasi madali na nga po maluto ang ating meat, kasi luto na nga po siya. I already stirred it earlier. And that should be ready to serve soon. So, ito na po siya. Ayan na po. At, yeah, ready na po itong i-serve. Napakadali lang pong lutuin ng adobo. Ito po yata pinakamadaling lutuin sa lahat. Napakabilis. That is if you already cooked the meat ahead of time. Or if you already seared the meat ahead of time. So, that's how I cook my adobo. Very simple. Kukunti lang ang ingredients. Wala po siyang onion. I just used garlic. Lots of garlic. Alam naman ninyo, ang family namin mahilig sa garlic. Anything that will benefit my family, I always use it and I always
make sure na meron ako nun sa aking mga niluluto. So, ayan po siya. So, hopefully you enjoy your day today. Have a nice day, everyone. Enjoy whatever you guys are cooking. Bye-bye. See you later.